Umuugong ang showbiz world matapos ang matinding revelasyon ni Claudine Barreto. Sa isang emosyonal na paglalantad, inakusahan niya kanyang personal assistant ng umano'y pagdukot sa kanyang mga anak. Alamin ang kumpletong detalye sa likod ng kontrobersyang ito. The Philippine Showbiz List presents detalye sa paratang ni Claudine Barreto laban sa kanyang personal assistant na umano'y nagdukot sa kanyang mga anak. Claudine appeared visibly distressed in Facebook Live. Seryoso at mabigat ang mga paratang na ibinato ng Optimum star na si Claudine Barreto laban sa kanyang personal assistant na si Maria Solita Marisol Acap. Kasabay ng tila patutsada rin sa kanyang estranged husband na si Raymart Santiago. Sa isang live stream video na in-upload ni Claudine sa kanyang Facebook page noong January 24, 2026, diretsahan niyang inakusahan ang kanyang matagal ng personal assistant ng umano'y pagdukot sa kanyang mga anak na sina Sabina, Santino at Kia. Ayon kay Claudine, sa oras na isinasagawa ang naturang live stream ay hindi pa nakakauwi ang kanyang mga anak at wala siyang malinaw na impormasyon kung nasaan ang mga ito. Dahil dito, labis umano ang kanyang pag-aalala at takot para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Nagbigay si Claudine ng 15 minutong palugit kay Marisol upang agad na ibalik ang mga anak sa kanyang tahanan. Mariin niyang iginiit na kung hindi ito masusunod sa itinakdang oras, ay mapipilitan na siyang humingi ng tulong sa mga autoridad at magsampa ng kaukulang reklamo batay sa paratang ng kidnapping. Sa gitna ng emosyonal na live stream, mariing sinabi ni Claudine, "This is not a joke. This is very serious. Marisol, ibalik mo ang mga anak ko dito. Kanina ka pa dapat na sa Katipunan, inaantay ka na ng NBI dito." Claudine also accused some fans of conspiring with her personal assistant. Bukod sa kanyang personal assistant na si Marisol, inakusahan din ni Claudine ang ilang individual na umano'y kanyang mga fans na nakikipagsabwatan daw sa naturang assistant upang kalabanin siya at magsagawa ng extortion activities laban sa iba pa niyang fans. Ayon kay Claudine, modus umano na nasabing grupo ang paggamit sa kanyang pangalan at sa pangalan ng kanyang mga anak upang makapanghingi ng pera sa ilang fans, isang gawaing mariin niyang kinundina at itinuring na panliling lang at pang-aabuso sa tiwala ng publiko. Hindi rin napigilan ni Claudine na magbitiw ng mabibigat na pahayag laban sa isang taong ayon sa kanya ay nagnanais umano ng kanyang kamatayan dahil sa pagtanggi niyang makipagbalikan. Batay sa konteksto ng kanyang mga pahayag, tila ang tinutukoy ni Claudine ay ang kanyang dating asawa na si Raymart, bagamat hindi niya ito tahasang pinangalanan. Mariing pahayag ni Claudine, "And you know who you are. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo ako mabaliw o mapatay. Nanay ako ng mga anak mo. If anything happens to me, especially sa fiesta ng Jensen, alam niyo na po, 2 tao lang ang gumagalaw." Dagdag pa niya, "And this person is in connivance with someone who wants me dead. Hindi ho ito biro. At ikaw, malalaki na ang mga anak ko, magkita tayo sa Vauci." Sa pagtatapos ng kanyang emosyonal na pahayag, buong tapang pang sinabi ni Claudine, "You want me dead? Dahil hindi kita binabalikan? Bring it on. Multuhin ka sana ng nanay at tatay mo." Noong October 2025, muli naging sentro ng balita ang pagsasama ni Claudine at Raymart. Matapos isiniwalat ng ina ni Claudine na si Inday Barreto sa isang tell-all interview ang umano'y pang-aabuso na dinanas niya mula kay Raymart sa buong panahon ng kanilang pagsasama. Dahil dito, mariing itinanggi ng kampo ni Raymart ang mga alegasyon at iginiit na kanyang legal counsel na ang mga pahayag ni Inday ay isang untruthful and slanderous narrative na layong siraan si Raymart. Claudine issued threatening Facebook post. Sa isang hiwalay na post, ibinahagi ni Claudine ang screenshot ng umano'y post ng kanyang anak na si Sabina kung saan nananawagan ito kay Marisol na sumuko na sa mga autoridad. Ayon sa mensahe ni Sabina, "Ate Sol, please surrender yourself to the authorities. You took Noah, Kia, and I. Now you are hiding. The authorities are looking for you in the village. How could you do this to us?" Kasunod nito, naglabas din ng matitinding babala si Claudine na ayon sa kanya ay bunsod ng sinapit ng kanyang mga anak. Sa kanyang post, mariin niyang sinabi, "You do anything bad to any of my children, magtago ka na. Simula pa lang ito at Marisol 0125, masisira buhay mo, promise. I am a mother, yan ang pinakamali mong ginawa. Wag mga anak ko, Claudinians at RYCB ko at higit sa lahat, wag ako Sol." Samantala, ibinahagi rin ni Claudine ang isang dokumento noong 2023 na nagpapakita ng isang notarized promissory note na umano'y nagmula kay Marisol. Nakasaad sa dokumento na babayaran nito ng hulugan ang inaakalang utang kay Claudine na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Kalakip ng dokumento, nagkomento si Claudine, "Pinatawad kita sa pagnanakaw mo, pero itong ginawa nyo, magbabayad kayo?
pareho kayo. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang kumpirmasyon kung natuntunan ng kampo ni Claudine ang kinaroroonan ni Marisol habang patuloy namang inaabangan ng publiko ang susunod na mga hakbang sa usaping ito. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!